Hindi hadlang ang kalagayan upang ang tagumpay ay makamtan. Ito ang kwento ng Pulilenyong si Debong. Ako nga pala si Debong Palines, nakatira sa poblasyon Pulilan, Bulacan. Isa akong visual artist. Ang ginagawa ko sa buhay lang, lagi nagpipinta. Yun yung aking mga pinaghahandaan araw-araw dahil yun ang nakakatawid sa aking buhay. Nung mag-fourth year high school ako, nasa kalagitnaan ako ng taon ng high school. Nakakaramdam ako ng hindi maganda sa katawan ko. Dinala na ako ngayon sa madaling araw sa ospital. Doon nakita ng check-up ako. Mahina daw yung katawan ko. Yun daw yung sintomas nun. Kung bakit daw gano'n ang nararamdaman ko. Pag uwi ko, pagka isang buwan sa ospital, nalulungkot ako dahil nga nag-aalisan yung mga kapatid ko. Wala na akong kasama, walang mga kalaro ko. Ginagawa ko, nagdo-drawing lang ako hanggang sa nabihasa ng nabihasa. Dumaan ako sa proseso na wala nagtuturo dahil hindi pa naman uso nun yung mga online, mga video, yung YouTube, wala nung gano'n. Naging inspirasyon ko, kahirapan. Tawag ng kahirapan dahil kasi mahirap ang buhay namin. Nakikita ng mga kapitbahay namin na nagdo-drawing ako. Imbis na ipagawa sa iba, sa akin pinagagawa. Binabayaran ako ng 5 piso, 20 pesos, mga ganong kalaki. Tapos ang ginagawa ko, iniipon ko yon sa alkansya. Yun ang nagpursige sa akin na para magsumikap at ito lang naiisip ko na pwede kong maging panlaban sa buhay. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang pagiging malikhain at kanyang mga kamay ang kanyang naging gamit sa kanyang paglalakbay. Sabi ko, magpakamatay na lang ako para matapos na. Naawa kasi ako sa mamit daddy ko kasi ako naiiwan pag nagkakagalit. Nadidinig ko kung ano yung pinag-uusapan. Pero mali pala yun nung magpakamatay. Kasi kahit papano yung dinadasal mo at ipinapanalangin mo sa Ama sa Langit, hindi niya ibibigay oras na nanalangin ka. Ibibigay niya yun sa tamang oras at sa tamang panahon. Kaya, ayun ang ginawa ko. Nagsumikap ako. Drawing, binabayaran nga ako. Tapos, pagbalik ko rito, nag-post ako ng isang paintings. Nakita ni Mayora, tinanong ko magkano ang halaga. Binigay ko. Tapos, ayun, nagsunod-sunod na. Dahil sa kanyang obra, siya ay nakarating sa iba't ibang mga lugar at nakatagpo ng iba't ibang tao upang ibahagi niya ang kanyang sining. Napakalaking ambag ng isang nag-iakong Pulilenyo. Dahil kasi ang mga ginagawa ko mga subject ay yung mga nagaganap dito sa Pulilan tulad ng parada ng kalabaw, mga street dance, karera ng kalabaw, na lumuluhod na kalabaw, simbahan ng San Isidro Labrador ng Pulilan, Kalye Art. Yun ang pumupukaw sa bilang isang artist. Ang para sa akin ng pagpipinta isang therapy. Yung kalungkutan ko sa sarili ko, buhat nung ako yung magpinta, nalilibang ako kahit ako lang mag-isa rito. Pero kung bubuklatin natin yung mga paintings na iisa-isay natin yung canvas, kung matutuklap siya, nakatala doon sa paintings, may makikita ka. Kung mabubuklat, may makikita ka na kung masaya ba ako o malungkot. Puro hinahango ko kung ano ba yung laman ng sarili ko. Kung ano ba yung naranasan sa buhay ko na hindi ko matanggap na bakit ako nagkaganito. Pero sa kabila ng ganon, dahil natuto nga ako mag-painting, na iibisan yung lungkot ko. Isa sa nagpabago sa akin ng paniniwala ko, si Mayora Maria Ochoa, dahil lang sinabi niya sa akin, Debong,
ang gawin mo yung masasayang kulay, masasaya, para yung kukuha ng paintings at i-display sa bahay nila, makikitang masaya yung naka-display sa kanila. Ikaw ba gusto mo malungkot yung nakasabit sa bahay mo? Di ba hindi? Ayun, nabago yung pananaw ko. Nung balik natin sa mga 2000, bago-bago ako lipat dito, pag may nagtatanong, sa mga eka dito, bahay ni Debong. Sabi nung napagtanong, si Debong ba ekang pilay? Hindi naman ako makakibo, pero masakit sa akin yun. Pilay naman talaga ako. Pero ngayon, pag may nagtanong, si Debong ba ekang artist? Ayun, nabubuhayan ako ng loob, nakabawi na konti. Siya, si Debong Panines, isang Pulilenyo.